Mula sa isang pares vendor na pinagkakaguluhan ng maraming mga tao hanggang sa pagpark ng isang tao sa parking lot ng isang sasakyan. Ito lamang iilang mga bagay na nagustuhan at pinag-uusapan ng maraming mga Pilipino sa loob ng taong 2024. Ilang araw lamang nakalipas matapos natin ipagdiwang ang bagong taon. Bumungad na kaagad sa atin ang kauna-unahang meme ng taong 2024. At yun ay wala nang iba kundi ang spoken word poetry ni Queen Yasmin na ang pamagat ay Esophagus. Ayan, sige. Esophagus. Habang tayo'y kumakain sa habag-kainan, syempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Nagsimula ang lahat ng ito nung naging guest si Queen Yasmin sa isang sikat na podcast na ang tawag ay Cool Pals. Nang bigla na lamang nila itong sinabihan na magbigay umano ng isang sample ng kanyang spoken word poetry. Dahil ayon pa kay Queen Yasmin na kaya daw nito gumawa ng spoken word poetry gamit lamang ang kahit na ano na salita. Paano mo na-discover yung talent mo sa spoken poetry? Yung na-discover ko po yung pag-i-spoken poetry po, etong 2023 lang po, tapos yung sunod-sunod na mo. Tapos ang dami po nagpapa-request po ng mga topic po sa comment section po dun sa FB page. So pwede kami mag-request ngayon? Sige po. At although nangyari ang podcast na ito sa taong 2023, inabutan pa ito ng isang buwan bago sumikat. At dahil nga sa sobrang sikat nito, noong January 15, 2024, ang spoken word poetry ni Queen Yasmin ay bigla na lamang na-feature sa isang episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Kaya deserve talaga ni Queen Yasmin ang pag-feature sa kanya ng KMJS, na kung saan naman mabuti na lang ay hindi din na-feature dito si Subo Queen. Sa loob ng February 2024, sumikat ang isang trend sa loob ng TikTok na ang tawag ay Tinitigan Ko Challenge, na kung saan gagawin nila ng dance moves ang isang sikat na kanta ng pamagat ay Marikit sa Dilim. Ngunit nung malapit na matapos ang buwan ng Pebrero, ang isang inosenteng dance trend na ginawa ng maraming mga Pilipino ay bigla na lamang nagbago at napalitan ng isang napakalaswa na video. Si Marlo Cervantes o mas kilala sa pangalan na Subo Queen ay ang kauna-unahang TikToker na nagpasikat ng isang napakalaswang trend na ito. Ang dance moves na ginagawa sa trend na ito ay hindi gaano magkalayo sa original na version. Ngunit pagdating na sa unahang bahagi ng kanta, habang binabanggit na ang nilapitan ko, ay ilalapit nila ang mukha nila sa tabi ng camera at isusubo nila ang ng kanilang kasama. Ngunit nung na-take down na ang kanyang post sa loob ng TikTok dahil sa paglabag nito sa community guidelines, napagpasya niya na gawin ulit ito. Pero sa panahong ito ay hindi na ang pinakita niya sa video, kunya paghahalikan na lamang nilang dalawa ng kanyang jowa. Kaya kung isa ka sa mga taong nakakita ng buong video ni Subo Queen na hindi naka-blur, sana naman ay okay ka pa at hindi ka pa natulad sa lalaking nag-iskandalo sa loob ng BGC. Sa loob ng March 2024, nangyari ang pag-iskandalo ng isang lalaki na nagngangalang Elmer Enriquez sa loob ng BGC. At sa halip na katakutan ito ng mga tao dahil sa mga pinagsisigaw at pagbabanta niya sa mga tao dahil nga sa mga pinagsasabi niya habang ini-interview siya ng mga pulis na dumakip sa kanya. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Sir, ano ba? Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. Anong religion nyo, sir? Wala akong religion, God lang, God. Napagpasyahan ng mga mamamayang Pilipino na pagtawanan ito at gawan ng mga memes and even reacting to it habang tinatawanan ang mga sinasabi niya. You cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. Kaya maraming mga tao talaga ang nagtatanong kung ano nga bang nangyari at bakit nga ba ganito ang kanyang mga ginagawa. Kumain na ba talaga siya ng hapunan? Dahil kung wala pa, tiyak na mabubusog talaga siya sa bagong paresan ni Diwata. Sa buwan naman ng April nangyari ang biglaang pagsikat ni Deo Balbuena o mas kilala sa pangalan na Diwata. Isang bakla na mayroong kakaibang kwento mula sa pagtira niya sa ilalim ng tulay, pagrampa niya sa loob ng presinto, pag-guest sa isang segment ng Showtime hanggang sa pagkakaroon ng isang successful na paresan. Tiyak na naakit talaga ni Diwata ang mga malalambot na mga puso ng iilang mga Pilipino. Hindi po muna kayo mag-ahay sa vlog ko po. Ay, vlog ba ito? Opo, ano po ba? Ay, hello vlog, hello shout out. Akala ko... Ngunit kung gaano naman kabilis ang pagsikat ni Diwata, ganoon naman din kabilis ang pagbago ng ugali nito. Dahil ilang mga linggo lamang ang nakalipas matapos sumikat ang kanyang paresan, ay hindi na kagad ito gaano namamansin sa mga taong nagpapapicture sa kanya at halos wala na itong pake sa kanyang mga fans na kahit pag-greet lamang ng happy birthday sa isa nitong customer ay hindi pa niya magawa. Diwata, birthday ko ngayon. Pabati naman yung Ilipas din yan, kuya. At habang parami naman ang parami ang mga taong nagagalit kay Diwata, paunti naman ang paunti ang mga taong ginagawan siya ng content dahil lumilipat na sila kay Alice Guo.
Sa buwan naman ng May, lumabas ang mga sikreto na tinatago ng isang former mayor ng Municipality of Banban, Tarlac because it was allegedly na si Alice Guo daw ay isang spy na galing sa China at nang dahil na sa mga alegasyon na ito, inabot ng iilang mga linggo ang pag-interview sa kanya ng ating gobyerno na kung saan naman habang ini-interview siya, dito na pumasok ang mga memes na ginawa ng mga tao sa kanya. Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, Sorry. saan ka nagtapos? Biglaan kasi. Saan ka nag-aral? Sa buwan ding ito nagtrending ang pandidiri ni Tito Mars habang kumakain ng sardinas, isang Facebook influencer na sobrang OA sa mga pagkain at halos walang mga point ang mga opinion sa iba't ibang mga bagay. At habang nababasa naman ang bibig ni Tito Mars sa sabaw ng sardinas, basang-basa naman din ang mga taong dumadaan sa barangay ng San Juan dahil sa mga residente dito at lalong-lalo na kay Boy Dila. Sa buwan ng June, nangyari ang isa sa mga pinaka-nakakainis na festival sa loob ng Pilipinas na kung saan ayon pa sa iilang mga tao, ito daw ang festival ng mga squatter na kung saan wala na silang ginagawa sa kanilang mga buhay kundi mamiruwisyo ng mga taong naghahanap buhay. At habang nagaganap ang Wata Wata Festival na ito, mayroong isang lalaki na nakuna ng video na kung saan binabasa niya ng water gun ng isang rider habang nakalabas ng kanyang dila na tila pa'y tinutukso nito ang rider na wala kang magagawa kung babasain kita. Kaya naman nagresulta na pagbati ko sa kanya ng mga tao sa loob ng social media with comments reading, "Swerte ka lang boy, mabait si Manong. Next time pag nakatapat ka ng tao na pikon at may baril, advance condolence. Wala kang modo." Halata naman sa itsura ng mga nambabasa na mukhang mga tambay lang. And instead na maglabas siya ng apology video dahil nga maraming mga nagagalit sa kanya, napagpasya niya na pagalitin palalo ang mga tao and uploaded the video stating na, Hindi ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita. Sabi niya, hindi pwede kasi may meeting siya. Binasa ko pa rin piyeste. Di din nagtagal ay nalaman din ng mga tao kung saan ito nakatira na kung saan nagresulta ng pagpapatawag sa kanya ng kanilang mayor para turuan ng leksyon. At habang nasa loob ito ng mayor's office, hindi nito mapigilang umiyak at paulit-ulit na humingi ng tawad sa mga taong kanyang naperwisyo and stated na, Humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga nasabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita. Huwag naman po sana nilang idamay. Kung may galit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Kaya sana naman magsilbi itong leksyon sa mga tao na huwag maghanap ng kalaban sa loob ng social media na kung saan naman hindi ata ito alam ni Jude Bacalso. Sa buwan ng July, nangyari ang pinaka-nakakahiyang kaganapan sa buhay ng isang waiter habang nagtatrabaho sa isang restaurant. Dahil habang kumakain ng isang customer sa restaurant nila, bigla na lamang itong nagulat nang tawagin daw siyang sir ng isang waiter. And allegedly ay pinatayo niya ito ng 3 oras para turuan daw ng leksyon. Ngunit sa kabutihang palad, mayroong isang concerned citizen na lumapit at kumuha ng litrato sa mga pangyayari na iyon, na kung saan naman in-upload niya kaagad sa loob ng internet para malaman ng maraming mga tao. Kaya nagresulta ng pagagalit ng mga mamamayang Pilipino kay Jude Bacalso. "I see Ursula in you. Take that as a compliment because she is a woman. Won't call him sir, but I'll respectfully call him Shrek." At habang nagaganap ang issue na ito, sa buwan din ng July naganap ang Olympic Games na naganap sa loob ng Paris na kung saan nagwagi ang ating pambato na si Carlos Yulo ng 2 gold medals. At habang nagsasaya ang buong bansa dahil sa pagkapanalo ng isang Pilipino, mapapatanong ka na lang talaga kung bakit ibang bansa ang sinusuportahan ng kanyang sariling ina, with a post stating na, "Japan pa din talaga, lakas." Noong buwan ng August, bigla na lamang nabulgar sa buong Pilipinas ang problema ng pamilya ni Carlos Yulo because allegedly ay ginagamit lamang daw ng ina ni Carlos Yulo ang kanyang perang napanalunan at hindi daw nito pinapaalam sa kanya, na kung saan nabulgar din ang iba pang mga family issues nila. Kaya nang itinakwin daw siya ng kanyang ina at iba pang mga Facebook posts na makikita nating hindi niya talaga paboritong anak si Carlos Yulo. Pero kahit na harap-harapan ng pinakita
nakikita sa buong internet ang mga ginawa ng ina ni Carlos Yulo sa kanya, napagpasyahan pa rin ng ilang mga tao sa social media na suportahan pa rin ang ina ni Carlos Yulo. Dahil ayon pa sa kanila, Carlos Yulo, you must know how to pay gratitude to your parents to have a happy life. Reminder para sa iyo, Carlos Yulo, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Sa buwan ng September naman ay bigla na lamang nawala ng interest ang mga tao sa problema ng pamilya ni Carlos Yulo dahil bigla na lamang bumisita sa loob ng Pilipinas si iShowSpeed. Sa loob ng 3 araw, naglibot-libot sa loob ng Pilipinas ang isang sikat na content creator mula sa ibang bansa na mayroong mahigit 34 million subscribers na nagngangalang iShowSpeed. Mula sa BGC, Hey, Philippines! I love y'all! I love y'all! Jensan, Oh my God! Oh, Manny, what's up, my boy? hanggang sa loob ng Cebu City. Shall we hear it, See Blue? Yeah. Pinagkakaguluhan talaga ng maraming mga tao ang pagdating ni iShowSpeed. Hindi lamang sa totoong buhay, kundi libo-libong mga tao din ang nakasubaybay sa bawat kilos niya habang naka-livestream siya sa kanyang YouTube channel. At habang libo-libo ng mga tao ang nanonood sa livestream ni Speed, libo-libo din mga tao ang nanonood ng concert ni Olivia Rodrigo. Sa buwan ng October naman, sumikat ang issue ni Jen Barangan, isang sikat na influencer na mayroong 3.8 million followers sa kanyang TikTok page. At bigla na lamang sumikat ang kanyang issue nang kinunan niya ng video ang kanyang sarili sa loob ng concert ni Olivia Rodrigo habang naka-on ang flash nito. At maraming mga tao ang nagalit sa kanya dahil ayon pa sa kanila na wala daw siyang pake sa mga taong nanonood din ng concert at hindi na daw nila nakikita ang kanilang pinapanood dahil sa flash ng kanyang cellphone. Agad naman din ito nag-post ng kanyang apology, stating na, "To everyone, I'm sorry for my actions," na kung saan naman tinanggap din ng maraming mga tao. Wala kang dapat ikasorry, Miss Jen. Importante na enjoy ang concert at ang buhay. It's fine, Jen. Hayaan mo ang mga haters mo. Inggit lang yan sa'yo. Ignore them. Ngunit kung naiirita ka sa mga tao na gumagawa na ganito sa loob ng mga concerts, mas maiirita ka talaga sa mga taong nagpapanggap bilang isang sasakyan. Sa buwan ng November nangyari ang pag-transform ng isang babae mula sa pagiging tao papunta sa pagiging isang sasakyan at bigla na lamang nitong inagawan ng parking spot ang isang sasakyan na magpapark na sana dito. Laking galit din ng mga taong nakapalibot sa kanya dahil kahit anong sabihin nila para umalis ito sa parking spot ay ayaw pa rin nitong umalis sa kanyang pwesto. Kaya napagdesisyonan ng isang tao na kunan ito ng video at i-upload sa loob ng internet. So 13 minutes siyang nakatayo dyan, baka nakahanap na siya ng ibang parking space na mapaparadahan. Ako nahiya kay ate sa bandang huli at habang hawak-hawak naman ni ate ang kanyang cellphone habang nakatayo ito sa parking lot, iba naman ang hinahawakan ni Maris Racal sa buwan ng December. Sa buwan ng December nangyari at issue ni Maris Racal at Anthony Jennings with a post mula sa ex-girlfriend ni Anthony na puno ng screenshots of evidence sa mga malalaswang bagay na ginagawa nilang dalawa. It's really inevitable na hindi mag-viral ang issue nilang dalawa, with Maris Racal being a rising artist and Anthony Jennings being, well, Anthony, para ka talagang nakatira sa ilalim ng bato kung hindi mo pa alam ang issue na ito. Kaya by the time you're watching this, halos na-cover na ang issue na ito ng bawat content creators sa loob ng Pilipinas. At yun, ang iilang mga bagay na nagustuhan ng maraming mga Pilipino sa bawat buwan ng 2024.